Umuwi ako sa bayan ng Reyna Mercedes para lang ipakita ang aking pagkakaisa sa lahat ng Pilipino para sa isang tapat, maayos, ligtas at safe na kampanya at eleksyon. Pero hindi tayo bumibitaw sa ating advokasya ng isang tapat, honest na walang dayaang eleksyon. Naninindigan pa rin ako, Chairman George Garcia, i-disconnect mo sa internet yung automated counting machines bago at habang nagpiprint ng election returns. Pagkatapos ito, babalik din ako sa Manila dahil ang dami niyang isinampa sa akin na kaso. Na-receive ko na yung subpoena ng kanyang case na related sa cybercrime, Article 154 ng Revised Penal Code. Meron na rin siyang kaso sa COMELEC. I think pinadisqualify niya na rin ako. And meron na rin election code offense. Hindi ko lang po pumasok na in disbarment. At saka yung CPA pagtanggal ng lisensya sa PRC. Pero sir, medyo marami pa tayong panahon para sumagot. Harapin natin yan. Abangan ninyo, pagbalik ko sa Manila, maraming mangyayari. Attorney, ito maraming katanungan. What is the purpose you joining this kind of, anong gusto mo ipakita, you joining this kind of unity walk? Gusto nating ipakita sa taong bayan na ang tao at mga Pilipino walang ibang gusto, Chairman George Garcia at ating mga kababayan, mga opisyalis dito sa Pilipinas, kundi ang isang matahimik, tapat, honest at ligtas na eleksyon. Mahirap po bang gawin iyon? Lahat po tayo gustong iyan. Wala pong dahilan para tayo magkasakitan. Hindi mo kailangang pumatay ng tao, manakit ng tao para manalo. Ang posisyon ay bagay lamang na nag-e-exist sa ating daigdig. Okay lang namang matalo, wag nating piliin, hindi worth it na manakit ng kapwa mo o ng kalaban mo o patayin mo ang kalaban mo para lamang sa isang posisyon. Actually, yung mga taong gustong manakit at pumatay ng kanilang mga kalaban sa politika, sila lang yung taong gustong magnakaw sa gobyerno dahil mas malaki ang halaga ng kanilang nanakawin kaysa sa buhay ng isang tao. Last na lang siguro, attorney, ito, alam natin na ikaw wala nang hihiling yan. Kung kukumpara natin sa buhay ng mga mamayang Pilipino na maliliit, you have kumbaga, meron ka na kahit paano yung luxury na mabuhay ng simple. Pero anong purpose, sir? Why run for a government position? Exactly, natumpak mo, Bombo Radyo. Kasi ako, medyo maayos na ako, narating ko na yung gusto kong marating, pero paanong ating mga kababayan? Sila mismo hindi nila kaya iangat ang kanilang mga sarili dahil sa ating kurap at abusadong gobyerno. Kailangan nila ng tagapagtanggol, ng magdadala sa kanila, at walang ibang makakagawa nun kundi ang mga taong tapat at ang tanging malasakit lamang ay ang kanilang kabutihan. Katulad ng Team Alvin Uy, dito sa Reyna Mercedes. Alright, sir. Maraming salamat po at maganda. Maraming salamat, Bombo Radyo. Magandang araw. Umuwi ako sa bayan ng Reyna Mercedes para lang ipakita ang aking pagkakaisa sa lahat ng Pilipino para sa isang tapat, maayos, ligtas at safe na kampanya at eleksyon. Pero hindi tayo bumibitaw sa ating advokasya ng isang tapat, honest na walang dayaang eleksyon. Naninindigan pa rin ako, Chairman George Garcia, i-disconnect mo sa internet yung automated counting machines bago at habang nagpiprint ng election returns. Pagkatapos ito, babalik din ako sa Manila dahil ang dami niyang isinampa sa akin na kaso. Na-receive ko na yung subpoena ng kanyang case na related sa cybercrime, Article 154 ng Revised Penal Code. Meron na rin siyang kaso sa COMELEC. I think pinadisqualify niya na rin ako. And meron na rin election code offense. Hindi ko lang po pumasok na in disbarment. At saka yung CPA pagtanggal ng lisensya sa PRC. Pero sir, medyo marami pa tayong panahon para sumagot. Harapin natin yan. Abangan ninyo, pagbalik ko sa Manila, maraming mangyayari. Attorney, ito maraming katanungan. What is the purpose you joining this kind of, anong gusto mo ipakita, you joining this kind of unity walk? Gusto nating ipakita sa taong bayan na ang tao at mga Pilipino walang ibang gusto, Chairman George Garcia at ating mga kababayan, mga opisyalis dito sa Pilipinas, kundi ang isang matahimik, tapat, honest at ligtas na eleksyon. Mahirap po bang gawin iyon? Lahat po tayo gustong iyan. Wala pong dahilan para tayo magkasakitan. Hindi mo kailangang pumatay ng tao, manakit ng tao para manalo. Ang posisyon ay bagay lamang na nag-e-exist sa ating daigdig. Okay lang namang matalo, wag nating piliin, hindi worth it na manakit ng kapwa mo o ng kalaban mo o patayin mo ang kalaban mo para lamang sa isang posisyon. Actually, yung mga taong gustong manakit at pumatay
ng kanilang mga kalaban sa politika. Sila lang yung taong gustong magnakaw sa gobyerno dahil mas malaki ang halaga ng kanilang nanakawin kaysa sa buhay ng isang tao. Last na lang siguro, attorney, eto, alam natin na ikaw wala nang hihiling yan. Kung kukumpara natin sa buhay ng mga mamamayang Pilipino na maliliit, you have kumbaga, meron ka na kahit pa paano yung luxury na mabuhay ng simple. Pero anong purpose, sir? Why run for a government position? Exactly, natumpak mo, Bombo Radyo. Kasi ako, medyo maayos na ako, narating ko na yung gusto kong marating, pero paano ang ating mga kababayan? Sila mismo hindi nila kaya iangat ang kanilang mga sarili dahil sa ating kurap at abusadong gobyerno. Kailangan nila ng tagapagtanggol, ng magdadala sa kanila, at walang ibang makakagawa nun kundi ang mga taong tapat at ang tanging malasakit lamang ay ang kanilang kabutihan. Katulad ng Team Alvin Uy dito sa Reyna Mercedes. Alright, sir. Maraming salamat po at maganda. Maraming salamat, Bombo Radyo. Magandang araw. Thank you for watching. The Comelec filed a complaint against you. Meron na pong subpoena or summon na nakarating po sa inyo. Ano pong paghahanda ang ginagawa niyo po to answer the complaint? Alright, thank you so much. So far, ang development pa lang ay yung nangyari noong Friday. At ang ginawa nila ay naglabas sila ng press release at nag-file sila ng complaint. Hindi ko pa nare-receive yung complaint pero nakita natin yung screenshot sa Facebook at ang nakalagay doon, nag-file sila sa akin ng Article 154 in relation sa cybercrime kasi nagawa siya over the internet. Yung Article 154 ay hindi yun cyber libel tulad ng sinasabi ng iba. Yun ay unlawful publication, unlawful utterances. Itong provision na to ng Revised Penal Code ay napaka-obscure. Walang nasasampahan ng kaso under sa provision na ito. Pero somehow nakahanap ng provision ang COMELEC na mag-prosecute ng isang tao dahil sa isang fake news, kunwari. Kasi ang elements ng crime na ito ay nagbibigay ka ng false news or fake news na maaaring that will endanger public order, di ba? Pwedeng pasokin, di ba? Kung sakasakali, first time tayo diyan, tayo magiging case sa Supreme Court kung matutuloy ang kaso na yan. At sabi rin nila dun sa press conference, magsasampa rin sila sa akin ng disbarment sa Supreme Court, tatanggalin rin nila ako ng lisensya bilang CPA sa PRC, at magsasampa pa sila ng isang election offense din under Election Code 881 at ang provision na yun is I think 261 Z11 at parang pang fake news din yun at ang sinasabi lang doon mas specific is spreading false information that may disrupt the process of elections. Aware ka ba sa TN3? Yes, Nilalaban nilang for 3 years about sa Dayan ng 22 election. I've met with the group of Mr. Trio yesterday and lahat ng big shot na tanging nagmamalasakit para sa isang honest na eleksyon ay nakilala ko sila kahapon.